Hello po. Tayo na po tayong lahat. Ayan. Yung mga may katabi, batiin nyo ng magandang umaga. Yung mga walang katabi, magandang umaga sa inyo. Ayan. Sadyang napakaganda ng umaga kasi may panibago tayong pagkakataon para i-worship ang ating Panginoon. Kaya let's celebrate yung kanyang pag-ibig, ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin, pag-ibig na siksik, liglig, umaapaw. Kaya sabay-sabay tayong lahat, isang tinig, i-worship po natin siya, handugan natin siya ng isang awit. Amen. Ikaw
Tunay nga pong kamangha-mangha ang ating Panginoon at walang hanggan ang kanyang kabutihan sa ating buhay. Kaya naman nararapat lamang po na siya ay ating papurihan ngayong umaga. Siya po ay ating awitan. Sa landas ng pagbabago, katwiran mo ang lalakaran ko. Minsan pa. Ibinigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang
ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan, ang kabutihan mo'y mapagkailanman. Ating awitin, kadakilaan na Diyos natin, at makita ng lahat, tunay siyang sa lahat, Jesus. Higit ka sa lahat, pagsambay nararapat, aawitin ko'y tunay siyang dakila. Diyos natin, at makita ng lahat, tunay siyang dakila. Ating awitin, kadakilaan na Diyos natin, at makita ng lahat, tunay siyang dakila. Minsan pa, ating awitin, kadakilaan na Diyos natin, at makita ng lahat, tunay siyang dakila. Damihin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Isipin po natin ang kabutihan niya sa ating buhay, na kahit napaka-imperfecto natin, minahal niya tayo. Manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Damhin po natin ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Hallelujah. Panginoon, salamat po, Panginoon, na kami po ay malayang makakalapit sa iyo, malayang nakakasamba, nakapagpupuri sa iyong harapan. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyong kabutihan, sa iyong katuwiran, Panginoong Diyos. Tunay na napakabuti mo sa amin, Panginoon. At minsan pa sa araw na ito, sa mga sandaling ito, Panginoon, patuloy kang maghari sa aming puso't isipan, Panginoon. Patuloy mo kaming baguhin, Panginoon. Nagpapakumbaba po kami sa iyong harapan. Inaamin, Panginoon, na kung wala ka, wala po kaming magagawa, Panginoon. O Diyos, salamat po muli, Panginoong Diyos. Tunay
Sa iyo ang kadakilaan ng kalwalhatian, Panginoon. At tulad ng inawit namin, Panginoon, nawa makita ka sa aming buhay. Ikaw ang madakila, Panginoong Diyos, at hindi po kami, Panginoon. Minsan pa, Panginoon, sa iyo ang papuri at pagsamba, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Amen. Meron po tayong first time na nakasama sa ating pananambahan ngayong umaga. And let's welcome him. Nais kong tawagin si Michael Merlan. Michael Merlan. Ayun. Michael, come here. Salamat sa pagpunta mo and nice ka naming ipag-pray. And yung misis ko merong card para sa iyo. Welcome card yan. And also meron din tayong stay ka dito, Merlan. Stay. Yeah, sorry. Okay, meron pa tayong tatawagin. Alam nyo, merong isang bata, 5 years old, from Kingsville. Tawagin din natin siya kahit po siya ay isang 5 years old lamang. Welcome natin siya, si Miguel. Ayan, si Miguel. Yun. Ayan. Hello, Miguel. Halika dito, mag-pray ka namin. Ayun. Sabi ka ata sa yakap itong ano. Sige, Miguel, dito ka. Ayan, nakita mo yung mga tao. Yan ang iyong mga kaibigan, kapamilya. Okay? Welcome ka dito sa ating church. Okay? Okay, meron pa ba na first time nyo sa aming church at hindi namin na pa yung pangalan nyo? Wala na? Okay, so katulad ng ginagawa namin, pinag-pray namin yung mga first time na nakaka-attend. And mamaya, pagkatapos namin kayong ipag-pray, ikaw lang siguro, pupunta ka doon kay Brother Louie. Meron siyang ibibigay pa sa'yo. Meron pa siyang ipapaliwanag. Konti lang naman. And then after that, babalik ka dito. Okay? Okay lang yan. So church, pag-pray po natin sila. And ituon natin yung ating mga kamay, tanda ng pagkakaisa. Panalangin po natin sila sa Panginoon, si Miguel at saka si Michael, Panginoon. Lord, maraming salamat po at nakasama po namin sila sa umagang ito. Napaka ganda po, Panginoong Diyos, na kami pong mga nilikha mo ay sumasamba sa iyo, Panginoong Diyos. At ngayong umaga, first time po namin nakasama sila, Panginoon. At alam po namin na ikaw ay merong plano, merong layunin sa kanila, Panginoon. Lord, tinataas po namin sa iyo ang batang ito, Panginoon, na sa kanyang murang edad, Panginoon, na maramdaman niya ang pagmamahal, maramdaman niya ang pagtanggap, Panginoong Diyos. Lord, sa lugar na ito, Panginoon, na marami po siyang malalapitang titingalain niya bilang kanyang mga magulang, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa batang ito, Panginoon. Ganoon din po, Lord God, kay Michael, Panginoong Diyos, na ikaw po ang patuloy na gumabay sa kanya, Panginoon. Lord, I pray na sa kanya pong paghahanap, na ikaw ay masumpungan niya, Panginoong Diyos. Na ikaw, Jesus, ay kilalanin niya sa kanyang puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Lord, salamat po sa araw na ito na nakasama namin siya. Pagpalain mo po siya. And wini-welcome po namin sila, Panginoong Diyos, sa pamilyang ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Welcome. Pwede ka pumunta kay Brother Louie. Jim. Good morning po. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Thank you for blessing us. Thank you, Lord, for your protection sa amin, Panginoon. We pray, Father, for your protection sa aming bansa. Ang pag-iingat, Panginoon. We pray, Father, for yung pagpapala sa aming bansa. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga namumuno sa amin mula po sa aming presidente hanggang sa mga namamahala sa aming mga barangay. Maging ang mga sangguniang kabataan, Panginoon, na may elect soon. We just pray, Father, for yung pagkilos sa leadership ng aming bansa.
And Father, kami po ay nananalangin para sa kapayapaan sa aming bansa. Pagkat yung salita ay sinasaad na kung kami po ay mananalangin para sa aming mga namumuno at ay pagkakaloob mo sa amin ng kapayapaan. So Father, we just pray, Lord, for the leadership of this land in the name of Jesus. Hinihiling namin, Lord, for yung kaligtasan sa kanilang mga buhay. Salvation, Lord God, maging sa mga kanilang mga pamilya at kamag-anak at yung mga nagtatrabaho para sa kanila. Father, bless this nation, Panginoon, in the name of Jesus. Pinapanalangin din po namin, Lord, ang pagpapala mo sa aming syudad. Pag-ingatan mo po ito, and also, we pray also, Panginoon, for your peace, kapayapaan sa aming syudad. Maging sa mga nalalapit na lugar, gaya ng Subic, area of Zambales, Panginoon, Pampanga, and Bataan area, and as SBMA, Panginoon. Father, we give you praise, Lord God. Salamat po, Jesus, sa mga ginagawa mo at patuloy na gagawin. We pray for the Church of Olongapo City at mga kalapit lugar. Hinihiling po namin na pag-isahin mo po kami. Bind us together. Pinapanalangin po namin patuloy yung mga pastor na kagaya po ni Pastor Joey Castañeda, Panginoon, na nangangailangan ng kagalingan. Kagaya po ni Pastor Asban, Benny Asban, ang kanyang anak na si Charis ay nangangailangan din po ng kagalingan. At sa marami pang mga pastors, Panginoon, mga churches na may mga pinagdadaanan, we lift them up this morning. At kami po ay nakikiisa sa kanila at nananalangin na kayo po ang tumugon sa kanilang mga pangangailangan. We give you praise, Father. Salamat po, Jesus. Mga kapatid, tayo po ay maghawak-hawak kamay, and as you do so, ipagpanalangin niyo po ang mga katabi ninyo. Maaaring katabi niyo, pamilya or kaibigan, or maybe hindi niyo po sila kilala, but just allow the Spirit of God na kumilos po sa ating ngayong umaga. I give you praise. Panginoon, salamat po that we have family here this morning. Salamat po that we have friends here this morning in Christ. Pag-isahin mo po kami patuloy at kami po ay makiramay sa isa't isa sa pagkakataon may pinagdadaanan ng hirap o di kaya even in victory, Panginoon, sa tagumpay kami po ay makikiisa. We give you praise, Father. We give you worship. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. God is good. Amen po. You've got a clap of praise this morning. Ang mga announcements po natin ay gaya ng dati. Please place your mobile devices on silent mode during the service. And then yung ating mga services ay broadcasted on YouTube. So kung wala po kayo sa Olongapo, hindi kayo makarating sa mga services, feel free to log on to YouTube at makapanood nyo po live yung service. O di kaya pwede rin i-download afterwards. churchoftherisenchrist.net is our website. Nandyan po yung mga information about the church. Also, yung aming mga email addresses in case na meron kayong mga katanungan. Minsan po may mga nagtatanong sa amin through text, through Facebook, and minsan naman through email. So feel free to ask questions kung meron kayong mga, hindi lamang, minsan yung iba may mga katanungan regarding the ministry. Yung iba naman may mga prayer requests, yung iba naman may mga katanungan sa Bible. Pero when you email us or message us, hindi necessary na masyado kayong minsan iba kasi natatakot na kailangan napaka-biblical yung tanong ko. Hindi naman kailangan ganun. If you just have a question about God or your relationship with the Lord, feel free to ask us. Kasi yan po yung trabaho namin, is to help you with your relationship with the Lord. Find us on Facebook, yung ating pong official page ng Church of the Risen Christ. Look for the logo. Like that page and kayo po ay makakatanggap ng mga notifications and you'll have the announcements regarding the church. CRC On Air, radyo natin Subic 91.1 Hot FM. That is our radio program po. We broadcast this morning service sa evening, mamayang gabi po, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Now, our Sunday services are in the morning at 8 to 9:30 is our Tagalog service. Ito po yun. And then yung English service mamayang gabi, 6 to 8 p.m.
Pero meron po mga changes starting just for next month, the month of August. Pagpasok nyo po, nabigyan po kayo ng flyers. And on the reverse side is the schedule. So every Sunday from the first Sunday, which is next Sunday, August 7, and then August 14, and then August 21, ang morning service, imbis na 8 to 9:30, magiging 8 to 10 a.m. po. Magiging 2 oras just for this month of August. Kasi po, meron po mga presentations. Kung ano po yung service sa gabi, yun din po ang magiging service in the morning. So merong mga presentations. This Sunday, August 7, Pastor Jesse will be sharing. And then may mga presentations po in the morning. And whatever happens sa umaga, siya rin po ang mangyayari in the evening. So yan po yung mga schedules on the back. And then if you notice, naka-ibang kulay, August 13, that is a Saturday. Yan po yung ating Family Connect service. Imbis na tayo po ay magbe-break into groups on that day, tayo po ay magkakaroon ng libreng film showing, and the film is God's Not Dead number 2. Hindi part 2, but is number 2. Ibig sabihin, nagkaroon po ng bagong story. So yan po ay God's Not Dead 2. See you on August 13. Magdala kayo ng popcorn, merienda. This is definitely a good movie. So join us on August 13 at 6 o'clock in the evening. Now, also regarding the anniversary, pansinin niyo po sa inyong mga flyers on August 28, that is our 30th grand celebration. Ito po ay gaganapin sa SBEC or Subic Bay Exhibition and Convention Center. Yan po ay sa SBMA. The pickup time para dun sa mga wala pong sasakyan ay sa Harbor Point Mall at the Manila parking area. Yung Manila parking area po, pag naglakad kayo across the bridge dito sa main gate, the first parking area na makikita nyo sa inyong kaliwa, that is the Manila parking area. Doon po merong mga white L300 Mitsubishi closed vans na mag-aantay po sa atin. And the pamasahe po is only 10 pesos per person one way. And then if you happen to ride ulit pabalik, another 10 pesos. Kung makikisakay naman kayo sa kaibigan pabalik, pwede rin. Ibig sabihin, if you ride from Harbor Point, hindi kayo kailangan mag-commit na yun din ang sasakyan nyo pabalik. So, you're free to make a choice sa inyong pagbalik. So yan po, we'll provide a transport at a minimal fee lamang po ng 10 pesos one way. Yan po ay manggagaling from Harbor Point parking area. And the pickup time is 3 to 4 p.m. So yung ating celebration, the 30th anniversary, is 4 o'clock in the afternoon, August 28. Yan po ay sa SBEC. And if you notice sa inyong front ng flyer, nandito po yung mga guests natin. That is Tata Delgado on the sax. And then we have Pastor Keith Lindsay who will be sharing the word. Tapos Miss Sharon Hernandez, music with her brother David Vicente. And then si Casper, Bianca Flor will be with us as well. And Gab Ramos, that is from The Voice Season 1 and Season 2. So it'll be a nice time. The CRC Choir, of course, is the main event. The main presenters yung araw na yan. So please join us on that day. Napakarami pong mangyayari. But starting next Sunday, we will kick off our celebration August 7. Regarding this, meron pong mga souvenir t-shirts. If you want to avail of the souvenir t-shirt, kausapin nyo si Brother Marlon. Yung mga shirts are outside for display just so you see what it looks like and how it feels. It's 230 pesos per. Regarding the anniversary, the choir is having their practice on Tuesday at 6:30 in the evening. Now, may mga presentations po, the kids, the youth, and everything. Yung inyong schedule of practices ay naka-post po doon sa ating bulletin board. So please refer to the post para malaman niyo po yung mga choir, yung mga practice schedules ninyo. Yes, Pastor Jesse. Oo nga pala. Yung t-shirts po, please wear it on the last day. Yun ang para picture perfect yung ating celebration. Kung bibili kayo. Kung ayaw niyong bumili, di wag. Okay lang naman eh. Madali naman kaming kausap eh. Ano pa ba magagawa natin?
So, hindi, it's not for that purpose. Talaga para lang, a lot of people just enjoy having a souvenir t-shirt. My last announcement for this morning, it really has nothing to do with church, pero po ito ay paalala sa mga nagmamaneho. Last June something, I forget the date, yung pong House Bill number 4531, it is called the Anti-Distracted Driving Act, has been approved by the Senate. And ibig sabihin, you cannot talk on your phone, text, or even during a stoplight, a traffic light. You cannot even check your phones. Even kung basta nasa traffic kayo, you cannot use your phones. In case mahuhuli kayo, the first offense is 5,000 pesos. Second offense is 10,000 pesos. Third offense is 15,000 pesos. Fourth offense is 20,000 and cancellation of your driver's license. So yung paalala sa mga nagda-drive, ito hindi problema sa akin because I don't text or call while driving. So please do so. It's for our own good naman because you lose your concentration when you drive and call and text. Yun. Amen po. So yan lamang po announcements for this day. Pastor Arnel. Salamat, Pastor Jimmy, sa mga paalala natin. Okay. So, meron po tayong children ministry or meron po silang practice actually. So, yung mga bata na narito ngayon, magkakaroon sila ng practice sa third floor. So, paakyatin na po natin sila. So, ilan lamang po sila dito na narito ngayong umaga. Amen. So, last Sunday ng July. So, tomorrow is August na. So, napakabilis ng panahon. And August, of course, yung ating pong anniversary. Oliver, nakalimutan ko yan kanina, isaks. And so, August na po, start na po tayo mag-celebrate ng ating anibersaryo. And yung theme verse po natin is Psalms 115 verse 1. Na not to us, O Lord, but to your name we give glory because of your mercy, for your faithfulness. And yung word natin is undeniable. Undeniable. Sa Tagalog ay yung may narinig ako na hindi maikakatwa. So masyadong malalim. Hindi maikakatwa, hindi maikakaila, hindi maitatanggi. Di ba? Walang kaduda-duda na Diyos ang kumikilos sa buhay ng iglesia, sa buhay mo at sa buhay ko. At nawa yan ang masasabi ng tao sa ating paligid. Walang kaduda-duda, Diyos ang kumilos sa buhay ng taong yon. Hindi ko maitatanggi na nakita ko ang presensya ng Diyos sa buhay ng iglesyang yon. Yun po ang ating team. At magpapatuloy po tayo sa ganyang kaisipan na ang Diyos ang madakila sa ating buhay, sa ating iglesia. And 30 years ago, ayun, nagsimula po kami sa paglilingkod sa Panginoon. Actually, more than 30 years, nakakilala na po sila Pastor Jesse. Pero as a ministry, 30 years na po tayo. And isa lang po sa mga pinagkakwentuhan namin, mga alaala. Alam niyo po itong screen na to, yan ay isang switch mo lang, aakyat, bababa. Pero way back then, kung paano namin pinabababa, inaakyat yan, ay nakakatuwa dahil meron kaming inimbentong paraan, sistema para hilahin. Meron kaming pulley na kinabit. At bago po yun ibaba, kasi nakataas yan dahil nakalagay po yung vision ng church. So, bago po yan ibaba, of course, magpipray. So, during prayer, dun po ibababa yun. Tapos, after ng praise and worship, and so, prayer ulit, dun din itataas yun. So, maririnig mo yung pero ngayon, puri ng Panginoong Diyos, high-tech na tayo, wala ka na maririnig ngayon, bababa yan, tataas. So, isa lamang yun sa ating mga pinagdaanan. Sige po, palakpakan niyo ang Panginoon. Those were the days, pero nagpapasalamat tayo sa Panginoon, yung humble beginning natin. At nakarating tayo dito, hindi sa anumang bagay na ginawa natin, kundi sa katapatan ng Diyos, sa kabutihan niya. Amen? Ilan lamang yan, kapiranggut lamang yan, at napakarami pong ginawa ang Diyos sa buhay natin, sa buhay namin, sa buhay ng iglesia.
And during this anniversary natin, may portion po na ipapakita sa inyo, ikikwento sa inyo yung mga humble beginnings natin, yung mga pinagdaanan natin. Ma-encourage po kayo, lalo-lalo na doon sa mga nakasama natin lately lamang. So, makikita nyo kung paano tayo nagsimula. Amen. Sige po, manalangin po tayo bago po tayo dumako sa salita ng Diyos. Diyos, napakabuti mo sa amin. Ikaw ang aming Ama na tunay na nagmamahal sa amin, Panginoong Diyos. At hindi mo kami iniiwanan, sa halip, naroon ka palagi, Panginoong Diyos. Kahit kuminsan, pakiramdam namin ay wala ka, malayo ka, pero ang katotohanan ay hindi maitatanggi, Panginoong Diyos, na ikaw ay laging naroon. Ang kabutihan mo ay magpakailanman. Sumikat man ang araw o hindi, umulan, umaraw, nananatili kang Diyos. Kaya Lord, ang papuri at pagsamba ay sa iyo lamang, Panginoon. Nawa, hindi po namin ito kunin o angkinin, Panginoon, kundi tanging sa iyo lamang, Panginoon. Salamat po muli sa mga oras nito na kami po ay nagkatipon, Panginoon. Minsan pa para makipagdaupang palad sa iyo at sa isa't isa, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa aming mga kapatid na narito, Panginoon. Ang makita lamang sila ay kalakasan na para sa amin, Panginoon. Lord, dalangin ko po na patuloy mo kaming pagtibayin, pag-isahin, Panginoon, sa kabila ng pagkakaiba namin. Lord, naroon po ang kalakasan, Panginoon. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan. Inaanyahan namin minsan pa ang iyong banal na Espiritu na siya pong mangusap sa amin, Panginoon. Narito po kami, nagpapakumbaba, sumusuko sa iyong harapan. Kumilos ka, gumawa ka, mangusap ka, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Minsan papalakpakan natin ang Panginoon. Amen. Amen. So nung nakaraang 2 linggo po ay nagbahagi po ako patungkol sa katuwiran na tayo ay ginawang matuwid ng Diyos. At meron pong dahilan siyempre na yung ating katuwiran ay sa Diyos. At napakahalaga po na tayo matuwid sa harapan ng Diyos dahil siya ay Diyos na matuwid, marangal, banal at dakila. Na natural lamang na yung nananahan sa kanyang presensya ay katulad niya rin. Kaya tayo bilang mga tao na makasalanan, marumi, ay kanyang nilinis, tinanggap upang makasama niya. So, tayo ay ginawang matuwid, nilinis sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus at hindi po sa anumang bagay. At bakit tayo ginawang matuwid? Sapagkat hindi po tayo maaaring pagharian o punuin ng Diyos kapag tayo po ay marumi, kapag tayo po ay hindi handa. Kinakailangan niya tayong linisin at alisin ang anumang bagay sa ating buhay na hindi dapat naroroon. At pagkatapos niyon, tayo ay kanyang pinupuno ng kanyang presensya, ng kanyang kaluwalhatian. Ngayong umaga po, pag-usapan po natin ang salitang sisidlan. Sisidlan. Ayan, okay? Sa Tagalog, iba pang Tagalog ay yung is palayok or garapon or banga o lalagyan, gano'n, sisidlan. Or sa wikang Ingles is vessel. So, sisidlan. Meron po akong kwentong nais basahin natin at nais ko pong kumuha ng ilang mga bagay dito sa ating kwento ngayong umaga. So, punta po tayo sa 2 Kings chapter 4 verse 1 to 7. Ito po ay isang dakilang milagro nung lumang tipan. At tignan natin kung ano yung pwede nating makuha dito in 2 Kings chapter 4 verse 1 to 7. Basahin po natin. Minsan, ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo or Elias. Sinabi niya, hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko'y namuhay ng may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. Ngayon po, ang 2 kong anak na lalaki ay gustong gawing alipin ng isa sa mga pinagkakautangan namin. And verse 2, ano ang maitutulong ko sa iyo? Ang tanong ni Eliseo.
ano bang meron ka sa bahay mo? Ang sagot ng babae, wala po, maliban sa isang boteng langis o garapon ng langis. Sinabi ni Eliseo, puntahan mo ang iyong mga kapitbahay at humiram ka ng mga lalagyan ng langis hanggat merong kang mahihiram. Pagkatapos, magkulong kayong mag-ina sa inyong bahay at itabi mo ang magkulong kayo mag-ina sa inyong bahay at lahat ng lalagyang nahiram mo ay punuin mo ng langis na nasa bahay mo. Itabi mo ang mga napuno na. And verse 5, ganun niya ang ginawa niya. Umuwi nga ang babae at pagdating sa bahay ay nagkulong silang mag-iina at isa-isang pinuno ng langis ang mga lalagyan habang ang mga ito'y dinadala sa kanya ng kanyang mga anak. Verse 6, hindi alam ng ina na puno ng lahat, kaya sinabi niya, abutan pa ninyo ako ng lalagyan. Puno na po ang lahat, sagot ng kanyang mga anak. At tumigil na ang pagdaloy ng langis. And verse 7, pumunta siya kay Eliseo, ang lingkod ng Diyos, at sinalaysay ang nangyari. Sinabi ni Eliseo sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang, ang matitira ay gamitin yung mag-iina. So yan po yung kwento natin sa Old Testament. At ito po ay, alam natin na dakilang pagkilos ng Diyos, dakilang paggawa ng Diyos sa pagliligtas ng babaeng ito at ng kanyang mga anak. At napansin nyo na tumigil na lamang ang pagdaloy ng langis nang wala ng bakanteng sisidlan na malalagyan. Di ba? So huminto yung pagdaloy, yung milagro na samantalang isang boteng langis na lamang yun. Pero napuno niya yung mga nahiram niyang sisidlan. Dumadaloy po yung langis. At sabi niya, dalhan niyo pa ako hanggang sa wala na siyang malagyan. Ang milagro dito yung patuloy na pagdaloy ng langis hanggat merong bakanteng sisidlan. Sapagkat nung wala ng bakanteng sisidlan, then the oil stopped from pouring. Tumigil na yung pagdaloy. Kung ang sisidlan ng babae ay nakahiram siya ng 10 garapon, 10 garapon din yung mapupuno. Subalit kung siya ay nakahiram lamang ng 2 lamang ang malalagyang ng langis. Sapagkat ang langis ng Panginoong Diyos hanggat merong bakanteng garapon ay dadaloy at dadaloy. Subalit kung wala ng bakanteng garapon, hindi na dadaloy ang langis. So sa makatwid, nasa kanya kung gaano karami yung kanyang nahiram. Kung siya ay nahiyang manghiram at nagtamad siyang lumabas, pinuntahan niya lamang ay yung kapitbahay niya sa harapan at nakahiram lamang siya ng 2 lamang yung malalagyan. Pero kung marami siyang nahiram, gaano man to karami, 10, 100 garapon, kayang-kayang punuin ng Diyos. Dahil sa Diyos, walang imposible, alam natin. Subalit nga, kung nahiram niya lamang ay 2 o 1, nako, konti lamang yung kanyang matatanggap na milagro. Kaya nga sabi ni Eliseo sa kanya, remember yung instruction, manghiram ka hanggat meron kang mahihiram. So actually, dapat unli, di ba? Hanggat meron. Hindi mo pwedeng sabihin dun sa propeta na, pwede bang 5, pwede bang 10? Hindi, sabi niya, hanggat meron kang mahihiram. Hanggat meron kang mapuproduce, hanggat meron bakanteng garapon na pwedeng lagyan ng langis, yan ay dadaloy. So sabi sa kanya ni Eliseo, manghiram ka hanggat meron kang mahihiram. In other words, huwag kang manghihiram ng kaunti. Damihan mo. Sapagkat ang Diyos, sa Kanya walang imposible. Gaano karaming bakanting garapon yan, kayang-kayang punuin ng Diyos. So in other words, walang problema sa langis.
Walang problema sa milagro. Walang problema sa Diyos. Ang tanong ay ilang bakanting sisidlang ang maaari nating dalhin sa Panginoon o mahihiram niya. Ilan kaya? And of course, sa kwento, alam natin na may karamihan naman siyang nahiram. Pero nung dumating na wala nang garapon, huminto na yung pagdaloy ng langis. At sa buhay natin, kuminsan gusto natin ng dakilang milagro. Gusto natin gumawa ang Diyos sa buhay natin ng malaking bagay. Pero, kakaunti naman yung binibigay nating puwang o bakante sa ating buhay. Minsan, kapiranggut lamang yung binibigay natin sa Diyos. So, ano maasahan natin? Kapiranggut din lamang. Kung ang buhay mo, sinusuko mo lamang sa Diyos tuwing linggo, 2 oras lang, then that's how God can move sa buhay mo, 2 oras lang tuwing linggo. But if you are a person na buong buhay mo, binuksan mo ang iyong buhay sa Panginoong Diyos. At habang binubuksan mo yan, araw-araw, binabakante mo ang iyong sarili, ang Diyos ay magpupuno ng langis sa buhay mo. So, ang sinasabi ng Diyos, bigyan mo ako ng bakanting sisidlan. Give me a vessels that I could fill in, na pwede niyang punuin. Hanggat may bakante sa ating buhay, sa ating puso, nais ng Diyos na punan yung bakanting bagay na yan sa ating buhay. Ang langis ay sumisimbolo sa Espiritu ng Diyos. Pwede natin tignan nito na ang langis, the oil, speak of the Holy Spirit or the anointing of God or the power of God sa ating buhay. At nais niyang ibuhos ito sa buhay natin. The oil. The oil speak of life. Sa sasakyan, ang langis ay napakahalaga. Hindi lamang yung gas, syempre, or battery, but oil, napakalaking bagay niyan sa mga sasakyan. Kapag merong langis, dumadaloy, gumagana ang makinarya. And sa buhay natin, the oil speak of life. The oil speak of anointing and power sa buhay natin. The oil speak of miracles sa buhay natin. At ang Diyos, nais niyang ibuhos yung kanyang espiritu, even in the last days, sa panahon natin ngayon. And actually, ang Diyos ay naghahanap ng sisidlang nais niyang punuin upang ibuhos niya ang kanyang langis, ang kanyang milagro. Empty vessel ready to be used by God. Tayo ay inalintulad sa isang sisidlan, vessels. Yung buhay natin ay sisidlan at nais ng Diyos na punan tayo ng kanyang presensya. Sabi nung propeta nun sa babae, humiram ka, kumuha ka ng maraming bakanting sisidlan para malagyan ng langis. At alam nyo, naniniwala ko na yung babaeng yon, nung nag-gather niya na yung mga garapon, ito ay chinek niya muna kung ito ay wala ng laman o may mga natirang lumang nakalagay doon na kailangan niyang linisin, alisin, bakantehin. Sapagkat hindi maaring isalin ng langis sa isang garapon na marumi, sa isang garapon na meron pang natitirang lumang laman, kailangan po itong bakantehin, kailangan po itong linisin bago lagyan. At ganoon din naman tayo, di ba? Pag meron tayong isasalin na isang bagay na malinis o isang bagay na ilalagay natin sa garapon o sa sidlan, yung pagsasalinan natin ay titingnan natin kung malinis na nga ba o wala ng laman. And then we can pour out yung bagay na ilalagay natin. And you know, sa ating buhay, ganun din ang ginagawa ng Diyos. Nais niya na mabakante yung buhay natin ng anumang bagay na pumupuno sa atin. Kailangan bakantehin po ng Diyos. Alisin niya yung mga bagay na yan. At pagkatapos alisin, lilinisin niya tayo. And that's why He made us righteous. Kailangan linisin niya po tayo. Kailangan gawin niya tayong matuwid. At doon na tayo pupunuin ng kanyang presensya. Sapagkat hindi maaring isalin ang langis, unang-una sa hindi bakanting lalagyan, pangalawa, sa hindi malinis na lalagyan.
Kailangan ng Diyos ang sisidlan na bakante, empty. And at the same time, malinis po. Ganon din sa ating buhay. Nais niya na mabakante ang ating buhay na anumang bagay na pumupuno sa atin. Pagkatapos niyang alisin yung mga bagay na yan, tayo ay kanyang nililinis bago niya isalin ang langis. Alam niyo kung bakit? Simple lamang, kasi ang sisidlan, hindi niya pwedeng linisin ang kanyang sarili. Tama? The vessels cannot clean himself. Halimbawa kayo, nagluto kayo, yung kaldero nyo, ginamit nyo. Pagkatapos nyong gamitin, kumuha na kayo ng ulam at naubos na, at nilagay nyo na doon sa sink nyo. Yung kaldero ba maglilinis ng kanyang sarili para gamitin nyo kinabukasan? Hindi. Gagawin nyo, lilinisin nyo yan, babakantihin nyo. Ihahanda nyo para ready na naman lagyan. Sapagkat ang sisidlan, hindi niya pwedeng linisin ang kanyang sarili. Hindi niya pwedeng alisin yung laman niya. It has to be the owner. It has to be yung gumagamit. Siya po ang magbabakante, siya po ang maglilinis. And that's why hindi natin kayang linisin ang ating sarili. Tayo bilang mga vessels, bilang sisidlan, hindi natin kayang linisin ang ating sarili. Naalala niyo si David, sabi ni David, Panginoon, cleanse me. Give me a pure heart. Sapagkat sa sarili niya, hindi niya kayang linisin, hindi niya kayang bakantihin. Kaya sumusuko siya sa Panginoon. The only thing the vessels can do is just lay at ang Diyos ang magbabakante, maglilinis. Yun ang ginagawa ng Panginoong Diyos sa atin. Again, hindi natin kayang linisin ang ating sarili. Hayaan natin ng Diyos na maglinis sa atin. Hayaan natin ng Diyos na alisin yung mga bagay na hindi dapat naroroon sa ating buhay. Alam ni David yung kanyang ginagawa. So lumapit siya sa Panginoong Diyos. Sabi niya, create in me a clean heart. Cleanse me from all unrighteousness. Renew a right spirit within me. Sapagkat sa sarili natin, hindi natin kayang linisin tulad ng isang sisidlan. Sa sarili niya, wala siya magagawa, kundi ang pagkilos ng Panginoong Diyos. At ngayon, ang Diyos ay patuloy na naghahanap ng mga sisidlan na magpapagamit sa Kanya. In 2 Chronicles chapter 16 verse 9, una nais kong tawagin basahin sa wikang Ingles. Sabi doon, 2 Chronicles 16 verse 9, in the Names of God Bible version, sabi doon, Yahweh's eyes scan the whole world to find those whose heart are committed to Him and to strengthen them. So yung mata ng Panginoong Diyos ay naghahanap sa buong sanlibutan. To find those whose heart are committed. Yung mga puso, yung mga buhay, yung mga sisidlan na sumuko. Panginoon, narito ako, gamitin mo ako. And then sabi doon, to strengthen them, to support them, to give them power, to pour out His Spirit upon them. Yan ang hinahanap ng Panginoong Diyos. Hinahanap ng Panginoong Diyos ang mga sisidlang tulad mo at tulad ko na handang sumuko at magpasakop sa Kanya. Minsan, iniisip ng tao, ayusin ko muna yung buhay ko bago ako sumuko sa Panginoon. Baligtad po. Again, narito na naman po kami. Dapat lumapit tayo sa Kanya sapagkat come as you are, sapagkat hindi natin kayang linisin ang ating sarili, ang Diyos ang maglilinis sa atin. All He is looking is a vessel, sisidlan. Mga taong kakalimutan ng kanilang sarili para sa kapakanan ng Diyos. Mga taong babakantihin ang kanilang mga sarili sa mga bagay na pumupuno sa kanila maliban sa Diyos. Minsan maraming mga bagay na pumupuno sa atin maliban sa Diyos. Kailangan po natin bakantihin ang ating sarili. Hindi pwedeng punan ng Diyos ang sisiglang may laman, di ba? Kayo pag magsasalin kayo ng tubig sa mga bote o garapon natin, hindi kayo makapagsasalin sa meron ng laman o merong laman na ibang bagay. Kailangan nyo muna itong alisin, linisin at bago nyo lagyan. Ganun ang nais gawin ng Diyos. God is looking for empty vessels na nais niyang lagyan ng kanyang langis. Again, kung gaano kalaki ang ating ibibigay sa Diyos, ganoon din kalaki ang magagawa niya sa ating buhay. Kung gaano kalaki yung
isinusuko mo sa Panginoon, ganun din ang magagawa ng Diyos sa iyong buhay. Question is, ano ang mga bagay na pumupuno sa iyong buhay? Ano ang mga bagay na pinahihintulutan natin na ilagay sa ating sisidlan? Kung ikaw ay sisidlan na punong-puno na makabundong bagay, ikaw ay magiging makamundo. Kaya mapapansin niyo yung mga makamundo, habol sila ng habol ng mga makamundong bagay. Because yun ang inilalagay nila, yun ang inaalaw nila sa kanilang puso. Kung ano yung nilalagay mo sa iyong buhay, magiging ganun ka. Subalit kung ikaw ay puno ng mga makadiyos na bagay, natural, ikaw ay magiging makadiyos. Because you allow godly things sa buhay mo. What you allow, what you feel in the inside of your life is what you will become. So kung ano yung lalagay mo sa buhay mo, papahintulutan mo, yun ang magiging kahinat na natin. Again, kung ikaw ay puno ng iyong sarili at nais mo ng milagro, kinakailangan mong isuko o bakantihin ang iyong sarili at hayaan mong kumilos ng Diyos. Ang problema ng tao, minsan, gusto nilang maranasan ng Diyos. Gusto nilang ng Diyos. Lalong-lalo na pag hirap na sa buhay, may sakit. Gusto ko maranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Pero punong-puno sila ng sarili. Kailangan nilang sumuko sa Diyos. Kailangan nating sumuko, ilahad ang ating buhay sa Kanya. At hayaan ng Diyos na linisin tayo, alisin yung mga bagay na hindi dapat doon. Nais ng Diyos ang isang bakante at malinis na sisidlan. Check natin yung ating buhay. Tayo ba ay punong-puno ng ating sarili? Tayo ba ay punong-puno ng mga bagay dito sa ating paligid? Pero nagnanais tayo ng karanasan ng Diyos, nagnanais tayo ng presensya ng Diyos, hindi po magsasabay yung dalawang bagay na yun. Again, hindi pwedeng punan ng Diyos ang bakanteng, ang sisidlan na merong laman. Kailangan alisin muna ng Diyos yung nandiyan dyan. At meron siyang paraan, alam natin. God made a way for us na malinis tayo, mabakante tayo sa anumang bagay na nagpaparumi sa atin, pumupuno sa atin. And God wants us to be filled by His Spirit, yung presence niya. Ikaw at ako yan, we are vessels. Tayo ay mga sisidlan. Anong klase tayong sisidlan? Tayo ba ay sisidlan na bakante at malinis at handang punin ng Diyos? O tayong sisidlan na may laman pa, mga maruming bagay naroon at hindi may buhos ng Diyos yung kanyang bagay? Siyasatin natin ang ating buhay. Again, the good news is, ang Diyos ang maglilinis sa atin. Ang Diyos ang mag-aalis ng mga pangit na bagay niya sa buhay natin. Katulad ng isang sisidlan na ang may-ari ang naglilinis, inihahanda niya ito para gamitin. And all we have to do is to surrender. Sumuko tayo sa Kanya and allow yung pagkilos ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Alam nyo, bilang mga sisidlan, mahalaga tayo sa Panginoon. And maging sa ating pamumuhay, ang sisidlan ay mahalaga. Ang vessels ay mahalaga. Ang lalagyan ay napakahalaga sa atin. At ganoon din kahalaga tayo sa Diyos. Kahit marumi tayo, maraming laman, mahalaga tayo sa Panginoong Diyos. Lilinisin niya tayo, aalisin niya yung mga bagay. Sapagkat mahalaga na merong lalagyan ng Diyos. Mahalaga na merong lalagyan ng Diyos sa Kanyang presensya dito sa mundo. At yan ang hinahanap niya. Ikaw at ako, kung tayo ay lalapit sa Kanya, magiging vessels tayo, worthy, ready to be used by God. Mahalaga ang sisidlan sa Diyos. Think about this. Ikaw, mahalaga ka bilang sisidlan sa harapan ng Diyos. Kapag kayo nag-groceries kayo, namili kayo ng mga iba't ibang pangangailangan sa bahay. Tapos punta na kayo sa cashier, binayaran nyo. And after yung mabayaran,
sabi ng cashier, "Sir, kunin niyo na po yung mga pinamilhan. Damputin niyo na po isa-isa." Ano sasabihin niyo? Wala ba kayong kahon? Wala ba kayong supot na pwede kong ilagay itong mga pinamilhan ko? Di ba? Mahalaga yung sisidlan, kahon. Mahalaga po na meron tayong paglalagyan ng nabilhan natin. Di ba? Another translation na napanood ko, sabi niya, pag nagpa-deliver daw kayo ng pizza, deliver, nag-order kayo, tapos pagdating sa bahay niyo may kumakatok, at yung delivery boy, hawak-hawak niya yung pizza sa kanyang kamay na walang kahon. "Sir, ito na po yung pizza niyo." Ano sasabihin niyo? Nasaan yung kahon? Hindi niyo bibilin yung pizza kahit masarap na yan. Kasi walang kahon, di ba? It has to be in the box, di ba? Kailangan na sa box siya. So we expect na yung pizza na darating sa atin ay nakakahon. Napakahalaga ng kahon, lalo na sa pizza, di ba? Mamaya papadeliver ako sa inyo ng pizza, sabihin ko din sa deliver boy, "Huwag mo ilagay sa ano." Sabihin mo, "Pinadala to ni Pastor Arnel." Baka hindi nyo nakakuhanin. But yung kahon po, sabi dun, yung kahon pag binili nyo yun, siguro nagkakahalaga lang ng 5 or 10 pesos yung kahon. Pero yung kahon na yun, pag nilagyan ng pizza na napakasarap, yung buong presentation yun ay napakahalaga na, mahal na. Di ba? Pero yung kahon, sabi mo, 5 pesos lang yun. Pero once nilagyan na, kasama na doon sa product, tumataas yung value. Ibig sabihin, napakahalaga. Pero alisin mo yung kahon, yung pizza, kahit na tumutulo na yung hawak-hawak ng delivery boy, hindi mo kukunin. So, mahalaga yung sisidlan. Mahalaga yung box. At yung box ay nagiging mahalaga dahil sa laman nito. Tayo rin, kung walang laman ang ating sisidlan, parang lang tayo, vessels na nandiyan lamang. Subalit yan ay mahalaga at yan ay pag nilagyan ng Panginoong Diyos ng kanyang presensya, doon tayo nagkakaroon ng kahulugan ng kabuluhan ng ating mga buhay. But then again, dalawang bagay po ang pwedeng mangyari dun sa sisidlan sa box. Unang-una, bakante. Pangalawa, malinis. So, yung pizza po, nangangailangan ng empty box. Pangalawa, yung box na yun should be clean. Walang mga tira-tira or kinuha lamang sa kung saan-saan. Kundi yung box na yun ay malinis, bakante, at doon ilalagay yung pizza, ipapadeliver sa inyo. Pagkatok sa bahay nyo, wow, sarap dito, bubuksan nyo. Mag-enjoy kayo doon sa product na nakalagay doon sa box. Alam nyo, tayo ay nagmistulang mga sisidlan na nilalagyan ng mamahaling kayamanan. In 2 Timothy chapter 2 verse 21, 2 Timothy, nais ko munang basahin sa wikang Ingles. Sabi doon, "Therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful for the masters of the house, ready for every good work." So napakaganda. Sa Tagalog, ang sino mang lumalayo sa kasamaan, tayo mga sisidlan, na tayo ay lumalayo sa kasamaan, ibig sabihin, we allow ourselves na malagyan ng dumi ng mundo at tayo nagsumusuko sa Panginoong Diyos. Ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis at karapat dapat gamitin ng may-ari. So kung tayo ay pagmamay-ari ng Diyos at tayo sumuko sa Kanya, of course,
tayo ay nilinis, ginawang karapat-dapat. For what? Para sa mabuting gawain. Ibig sabihin, tayo bilang mga sisidlan, inilalayo natin ang ating sarili sa mga bagay na makamundo. At pagkatapos, nagpapasakop tayo sa pagkilos ng Diyos. Parang sinasabi natin, O Diyos, narito ako. Maghari ka, manguna ka, samahan mo ako, tulungan mo ako. Yan ang mga sisidlan na hinahanap ng Diyos. At sabi ng Diyos, susuportahan niya yung mga sisidlan na yan. Ibig sabihin, ibibigay niya yung kanyang presensya. Siya ay pupuspusin, siya ay pagpapalain ng Diyos. Siya ay magbubunga ng mga magagandang gawa na inilaan ng may-ari. Ready to be used by the masters. Ready to be used for good works. Ikaw at ako ay magiging karapat-dapat na sisidlan kung hahayaan natin ng Diyos na kumilos sa atin. So napakasimple lang naman pala kung ating pag-iisip-isipin. Ikaw at ako ay sisidlan. Magpasakop tayo sa Panginoong Diyos. At ito ang kahulugan ng Kristyanismo. Hindi kung sino tayo, kundi kung ano yung ginawa ng Diyos sa ating buhay. At kung ano yung maaari niya pang gawin sa atin. Kaya sabi doon, ito ay patungkol sa Diyos at hindi sa atin. Tayo ay sisidlan lamang, subalit tayo nagiging mahalaga dahil tayo ay nagiging kagamit-gamit dahil kung sino ang ating pinaghahari sa ating puso at buhay. Again, alisin mo ang laman ng sisidlan, ito ay mananatiling sisidlan lamang. Subalit, lagyan mo ito ng mahalagang bagay, ito ay nagiging mahalaga rin. At yun ang nangyari sa atin nung tinanggap natin si Jesus. Tayo ay sisidlan na binigyan ng kayamanan. Nasa Biblia po yan. And basahin po natin in 2 Corinthians chapter 4, verse 7. Sabi ni Pablo, again in wikang Ingles, but we have this treasure. Ang kayamanan ay ang Diyos, wala nang iba, sa katauhan ni Jesus sa ating buhay ngayon. But we have this treasure in jars of clay, so that this all-surpassing power is from God and not from us. Sa Tagalog, ngunit kami pinagkalooban, tayo ay pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito. Na tulad sa mga palayok gawa sa putik. Imagine tayo mga palayok gawa sa putik at tayo'y palayok lamang pero tayo'y nilagyan, pinagkalooban ng kayamanang itong espiritual. Yung makilala si Jesus, nung tanggapin si Jesus sa ating buhay. Upang ipakilala na ang dakilang kapangyarihan ito ay hindi sa atin, hindi sa iyo. Na ang kapangyarihan ito ay sa Diyos at hindi sa amin, hindi sa atin. Si Pablo alam na alam niya. Hindi maikakatwa, hindi maitatanggi, walang kaduda-duda na kapag ang isang tao pinagharian ni Jesucristo at siya'y sumusuko araw-araw, walang ibang makikita kundi ang Diyos sa kanyang buhay, kapangyarihan ng Diyos. Upang kilala, so that the world will know, makita nila na ang kapangyarihang ito, yung buhay Kristiyano natin, paano tayo nakapagpatuloy, paano tayo merong kaligayahan sa kabila ng may pagsubok, paano tayo nagmamahal, paano tayo kumikilos sa ating kapwa. Ang lahat ng yan ay kapangyarihan ng Diyos na na makikita ng tao. Ito ay sa Diyos at hindi sa atin, sa amin. Yung vessels ay iba't ibang uri. May mamahalin, siyempre. May mga inihanda para sa mga okasyon. At yung vessels na yan, pag ginamit, malinis, karapat-dapat, makintab, kumikinang. Yung mga bisita ay namamangha. Napakagandang mga
napakaganda, napakalinis. Yun ay hindi naman dahil doon sa sisidlan, kundi dahil doon sa may-ari, kundi dahil doon sa may nagpakain, nagpahanda. Ang kapangyarihan ay walang kaduda-duda kundi sa Diyos. Ganun din sa atin, di ba? Kapag maayos yung ating paghahanda, gumamit tayo ng malilinis, natutuwa yung mga tao, ginaganahan silang kumain, magbabalot pa nga. Dahil sa nagustuhan nila yung presentation. Yan ang nais ng Diyos sa ating buhay. Na gamitin niya tayo bilang mga sisidlan. Pero bago niya tayo gamitin, kailangan bakantihin niya muna, linisin. So that we can be vessels worthy to be used sa mga honorable works ng Panginoong Diyos. Ikaw at ako yan. Walang pinipili ang Diyos. Ang kailangan niya lamang ay magpasakop tayo sa Kanya. Kaya sabi ni Eliseo sa babae, manghiram ka ng mga sisidlan. Damihan mo. And today, ilan sa atin ang magpapagamit sa Panginoong Diyos? Hanggat merong isang tao na nagnanais sumuko sa kanyang buhay sa Panginoong Diyos, nagnanais na magpagamit, God will fill that vessels. At gagamitin ng Diyos yung sisidlan na yan. Pero kung tayo ay sisidlan na punong-puno ng ating sarili at hindi tayo nagpapagamit sa Panginoon, then hindi tayo mapupuno ng Panginoong Diyos ng kanyang kalwalhatian. Again, remember, this is all about God. Patungkol natin. Sisidlan po tayo na bakante at malinis. At yan po ang nais gawin ng Diyos. Yumuko na po tayong lahat, pikit natin ang ating mga mata. Tandaan po natin, hindi po siya humahanap ng perfect vessels. Hindi po siya humahanap ng mga sisidlan na magaling at magara sa kanyang sarili. Marahil sa umagang ito, pakiramdam mo, napakarumi mo, gagawin ko ng Diyos. Pagpapalain kaya ng Diyos ang aking buhay. Kikilos kaya ang Panginoong Diyos sa buhay ko. Kapatid, kung ikaw ay isang sisidlan na susuko sa Panginoong Diyos, magpapasakop sa Kanya, ang gagawin ng Diyos, lilinisin ka, aalisin yung mga bagay sa buhay mo. Ihahanda ka ng Panginoong Diyos. Dadalhin ka ng Panginoong Diyos sa mga bagay na hindi mo aakalain. Ang Diyos ay nakahandang kumilos sa iyong buhay, sa buhay ng pamilya mo, sa iyong komunidad. Ang kailangan niya naman ay sisidlan. Na ipo-pour out niya ang kanyang presensya, ang kanyang kapangyarihan. At sa pamagitan ng ganoon ay makikita ng karamihan ang dakilang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Mga kapatid, sumuko po tayo sa Panginoong Diyos araw-araw. Every day, empty ourselves ng mga bagay na hindi dapat naroon sa ating buhay. At tayo ay sumuko sa Panginoon. Again, wala po tayong magagawa sa sarili po lamang natin. Panginoon, maraming salamat talaga namin sa iyong harapan. Na kami ay mga sisidlan na nais mong gamitin, nais mong punan ng iyong presensya, Panginoon. Tulungan mo kami sakop sa iyo. Create in us, Lord God, a clean heart, a right spirit. Sapagkat hindi po namin kaya, Panginoon. Pero sa iyong pagkilos, sa iyong grasya, sa iyong awa,
kami ay nagiging kagamit-gamit, Panginoon. Kami ay nagiging katanggap-tanggap, Panginoon. Kapatid, tanggapin mo ang mga salita ng Diyos. Kapit ka sa Kanya. Sumuko ka sa Kanya. Hayaan mo ang Diyos na ka para sa Kanyang kalwalhatian. Tandaan mo, ginawa tayong matuwid ng Panginoong Diyos. We have to look ourselves the way God sees us. Tanging sa Diyos lamang. Marahil nagtatanong ka, Pastor, hindi mo alam kung gaano yung karumi ang aking buhay. Pastor, kaya ba akong linisin ng Panginoong Diyos? Kaya ba akong patawarin? Oo, kapatid. Kaibigan, ang banal na dugo ni Jesus ang siyang naglilinis sa ating mga karumihan, kasalanan. Tayo ginawang matuwid at malinis dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Doon po nagsisimula ang ating kalinisan, ang ating pagiging matuwid. Kailangan natin si Jesus na tanggapin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At kung ikaw narito, o kung ikaw ay nakikinig sa akin, hindi mo pa pinapapasok si Jesus, hindi mo pa sinusuko ang iyong buhay sa Kanya, ngayon ang panahon. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, nais niyang maghari sa iyong buhay. Walang ibang paraan na ikaw ay magiging malinis, magiging dapat nasisidlan, kundi sa ginawa ni Jesucristo. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At yung sisidlan na yan ay gagamitin ng Panginoong Diyos. Ang buhay mo ay magiging makabuluhan, karapat-dapat para sa mabubuting gawa. Kapatid, kung ikaw yan, tanggapin mo si Jesus. Lumapit ka sa Kanya. Nagsisimula sa isang maikling panalangin. Nasabi mo, Jesus, lumalapit ako sa iyo bilang isang sisidlan na marumi, maraming laman, Panginoon. Tulungan mo ko na maalis yung mga bagay nito, na maging karapat-dapat. Yan ay sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, Jesus. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Punin mo ko ng iyong presensya, ng iyong mga salita, Panginoon. At doon, magagawa nating lumakad sa Panginoon. Kaibigan, kung ginawa mo yan, ikaw ay ginawang matuwid ng Diyos. Araw-araw, susuko tayo sa Panginoon. Araw-araw, magpapagamit tayo sa Kanya. Araw-araw, hayaan natin ang Diyos na punan tayo ng mga Diyos na bagay tulad ng Kanyang salita. At unti-unti, tayo'y magiging makadiyos. Dahil si Jesus ay naghari sa ating mga puso. Minsan pa, Panginoon, maraming salamat po. Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Salamat po sa aming mga kapatid na kumilala sa iyo, Panginoon. Kahit doon nakakarinig sa akin. Salamat sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Diyos sa Kanyang kabutihan. Tumayo na po tayong lahat at ihanda po natin ang ating mga sarili, Panginoon. Tayo po ngayon ay dadako sa pagbibigay ng ating ikapu at handog. Ibigay po natin ito ng taus-puso at may kagalakan sa Panginoong Diyos. Panginoon, maraming salamat po minsan pa sa pagkakataong ito na kami po ay makapagbigay sa iyo. Tanda ng aming pagsamba, pagtugon sa iyong panawagan, Panginoon. Salamat po, Panginoong Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Malaya na po tayo magbigay sa Panginoon. Hallelujah. Kabutihan mo ay magpakailanman. Amen. Ikaw ang simula
Ingatan mo'y walang hanggan, ang kabutihan mo'y magpakailanman. Amen. Bago po tayo tuluyan magwakas, sino po ang nangailangan ng prayer? You want prayer? Nais po nang may mananalangin sa'yo? Please raise your hands at pupunta po tayo dun sa prayer room at ipapanalangin po namin kayo. Meron po ba ng prayer? Wag po kayong mahiya. So kung sakali kailangan nyo ng prayer, please go to that place at meron po mga kapatid na mananalangin para po sa inyo. Nice ko na po tawagin si Pastor Jess. Amen. Let us close in prayer. Thank you, Lord. Lord, we acknowledge you are a good God. No matter, Lord God, what we face, Lord God, you remain to be always good. We praise you for that, Father, in the name of Jesus. And we pray, Lord God, that our lives, Lord, would be a testimony, Lord God, to everyone that we come in contact with, Lord God, of how good you are to us, Lord God. And not only to us, but how good you are, Lord God. Father, as we go from this place, Lord, mula mamaya, Lord God, ngayon hanggang next Sunday as we meet again, Lord God. Lord, mo po ang aming mga buhay, Lord God. Lord, sa aming pong pamilya, Lord God, kaibigan, office workers, or at school, Lord God. Lord, wherever we go, Lord God, gamitin mo, Lord God, ang aming mga buhay, Lord God, to be a testimony, Lord God, to others, Lord, so that they may know, Lord God, there is a God that loves them, that there is a God that cares for them, Lord God. So, Lord, use us, Lord God, we pray, to bring blessing, Lord God, to others. Use us to bring blessing, Lord God, to this city, Lord God. We pray this, Lord God, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. We all say, God bless the Longo Paul. Let us close in song.